Ngayon, 2021. Pero ngayon lang po, noong January. Noong January, di ba? Eh, doon na sila, may nagpunta dito na pulis, may dalang waran. Tapos, nasa Katarman sila noon. Di, tinawagan ko yung asawa ko. Sabi ko, may nagpunta dito mga pulis, nahanap ka. Sabi niya, siguro yun na daw yung waran. Di, sabi ko, bakit ano ba yung kaso mo? Kasi di naman siya nagsasabi sa akin na may ganun pala siyang, ano, na kinakaharap. Kasi yung asawa ko talaga mabait yun, hindi yung, ano, hindi siya palabarkada. hindi po, hindi yan. Tapos, nung ano po, di, nanggaling sila ng Katarman, gabi sila umuwi. Dumiretso sila ng istasyon ng pulis. Sabi niya, sabi doon ng pulis sa kanila, umuwi muna kayo para bukas na lang daw. Sabi ng asawa ko, hindi na ako uuwi, andito na ako, susurinder ako kasi wala akong kasalanan. Doon sa Katarman? Doon po sa ano, sa police station dito sa Palakay. Dito sa Palakay. Nga po. Tapos, nang ano di, kinabukasan, dinakagad sila sa Layang, sa Kwanza LSPG. Oo. Doon, dila sila doon sa Katarman, sa Lawa kinabukasan. Sabi ko sa kanya, ano ba talaga yung totoong nangyari? Ano ba talaga yung kaso mo? Sabi niya, nadami lang daw siya. Sabi niya sa akin, wag daw ako mag-alala kasi wala siyang kasalanan. Kasi sa totoo lang po yung asawa ko, ano, trabaho, pamilya. Oo, nagiinom, pero mag-iinom yun dahil sa shop lang, dito sa bahay. Ganun, hindi na naliligo, 4 na araw, hindi natutulog. Sa sobrang pagod, at saka malilit siguro yung ano niya, natutulog agad. Kaya tinatanong ko yung amo niya, sabi ko, ano ba nangyari, bakit nadamay ang asawa ko, sabi niya. Sabi naman ng tatay, yun niya ko no, Rida, sabi niya sa akin, wala silang awa. Dinamin nila yung asawa mo, alam ko naman na walang kasalanan niya at mabait yan. Kasi alam nila kung ano ni Harry. Kaya yun, ano na, mag-1 year na siya sa January, inaano namin, kasi ang tagal lagi nang andyan sa law, ang puro receipt yung... Ang tagal ng proseso? Opo. Ng hearing? Opo, yun nga yung ano ko sana, sabi ko, kung meron lang sana tutulong sa akin, kung makakalapit lang ako, sabi ko, siguro, action ako agad yun. Yun kasi, nung pumunta kami sa tatay ng bata ng complainant, ang sabi nila, sabihin mo daw sa asawa mo na idiin yung ano, yung Mismong gumawa? yung mga amo niya. Oo, mismong gumawa. Idiin. Ang sabi ko naman, paano po nididiin ng asawa ko yung amo niya, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Paano kung tanongin siya doon na talaga bang nakita mo na ginanito yung bata, wala siya sasagot kasi hindi niya alam kung ano nangyari kasi wala nga siyang alam-alam. Tapos sabi niya, sabihin mo daw kung may 10 million sila, pwede daw nilang palabas, mag-ano daw sila, 10 million. Lahat yung mga... Lahat tatlo sila. Na ano, makakalabas. Oo, 10 million. Tapos, yung ano lang, yung, di ba, yung, wala nang dinakdansi kasi saan daw kuha ng nagplang talaga. Bumaba yung complainant ng 5 million. Tapos bumaba na naman ng 3 million. Bumaba na naman ng 2 million. Hindi pinansin ng amo, ng tatay ng amo niya, ng asawa ko. Kasi kahit yung amo ko, ang amo ng asawa ko nagsasabi na wala silang ginawa. Kasi yung bata rin sir, doon sa ano sa pag naghihiring, iba-iba yung sinasagot niya. So, long to cut story short, ang kaso, so parang rape siya. Ang kinaso doon sa amo nyo, sa amo ng asawa mo. Hindi yung ano mo muna, yung asawa mo nadamay lang. Nadamay lang po. So, ganun yung kwento. So, ngayon, ano yung pwede namin maitulong sa inyo para diretsahan tayo? Kasi kung sa tulong na, marami sana akong gustong hilingin tulong, pero ang gusto ko sana kung ano lang, sabi ko sana makalabas na yung asawa ko, sana matulungan kami, gusto makatulong sa amin. Kasi kung ano daw sabi nila, dami nagsasabi sa akin, kung bakit kayo may tulpo, ganyan. Sabi ko, paano ko lalapit, wala naman ako, hindi naman ako makaalis dito kasi yung mga anak ko, sabi ko, gano'n. Sabi ko, ngayon, sabi ko, kung may ano lang, sabi nga nito mga anak ko kasi kahit saan, natutulog kami ka lang, mama, kala nanay, sana daw, kahit mapuganda lang yung, yung party lang doon para dito kami matulog kasi yung mga mahirap nga yung kahit saan kami natutulog. Pero nung okay pa yung asawa mo, bakit Okay. hindi naayos ito? Yung tirahan ninyo. Bago lang Saan po kayo kasi- natutulog dito? Dati, diyan kami Yung natutulog. natulugan nito, hindi. Diyan po kami natutulog dati, sa Katrinayan. Ayan. Opo. So ngayon, doon mo na kayo kalamama nyo. Opo, kala mama, kala nanay. Ganyan lang kami, minsan dito sa Pero kapitbahay. itong bahay nyo, ito talaga. Ito pa yung bahay namin. Hindi naayos ng asawa mo. Hindi na po kasi kung sa bago lang, lang yun bago nung tayo lang namin dito kasi ito eh. Nung last November, December, dito pa rin. So yung ano mo talaga, yung
Pagka inilalambing mo sa amin yung para makalaya siya. So, para sa akin, wala akong idea sa ganun eh. Pero alam ko may makakapanood sa atin ng mga abogado sa PAW, dito sa atin, na subukan mo na maglapit sa abogado, sa mga PAW. Yung abogado ng asawa ko pa po eh. Pero ganun yung proseso, magagal. Mabagal talaga. Yun lang mabagal. Pero sa alam ko sa takbo ng kaso, Sige, ate, ilabas mo lang. Makahirap, magpapasa. sabi ko, kahit lang sana wala kami, pero wala kami sa bulong kami. Ay, andun din dito sa lupa namin. Sa likod. Wala talagang ibang hiniling, isang magulang. Pagdating na Pasko na kompleto, sama-sama sa Luzon. Kahit na walang pagkain. Pero, ano eh, nakatakda para sa atin, hindi natin pwedeng iwasan yung nakalaan para sa atin. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. So, kailangan natin harapin, kailangan natin maging matapang, kailangan tayong lumaban para harapin kung ano pagsubok. Ay, mensahe mo sa mga habang nasa tabi mo sila. Sabi ko sa kanya, sabi ko, kasi tumigil siya ngayon, pinatigil ko muna kasi kahit baon wala akong naibigay. Ito, okay lang sa akin kahit wala siyang baon, makakasok siya. Pero para sa akin, mahirap dito. Pag walang baon, mas dami mga binibili, mga pagkain doon. Kaya sabi ko, tumigil muna siya. Pero sa susunod, sabi ko, pasok ka ulit. Kasi sabi, may ano siya eh. Medyo may utak ulit, may utak yan. Tuloy mo siya. Tumigil ka ate. Ha? Paano yan? Hindi ka mag-aaral ng taon. Sunod mag-aaral ka. Paano kung halimbawa mayroong gusto magbigay sa iyo ng gamit, school supplies, sunod na basta. Mag-aaral ka. O sige, di ko talaga makatapos. Ano yung ano mo? Kurso mo paglaki mo? So, anong pangarap mo paglaki mo pagtapos mo? Hindi mo pa alam. Pero ngayon wala pa naisip. Ito isa, grade 7. So, unang ano din, kumbaga high school, ano? Kasi dati grade 6, tapos high school na. So, ay may grade 7 na. Wait, malapit ang school niya dito. Diyan, ano, sa bayan po, sa Sumoroy, Oo, ako. lalakad din siya, ano? Lalakad din pa pa. Malayo. Ayun, naglalakad yan kahit mainit. Kahit Bisaya ang mo kay ano? Bisaya mo kay Papa mo? Ano nagsabi? Ano sabi kay Papa? Namiss mo na si Papa mo? Ikaw, Bea, minsan. Wala kang gusto sabi kay Papa? Iiyak ang kami dito. Pero si ate, no? Nakakatawa. Pati ang camera mo. Nakakatawa si ate. Kahit na ganyan yung pinagdadaanan niya, ang taba pa rin yan. Nahiyang sa problema. Parang hindi parang hindi Minsan hindi na po kumakain yan, sir. Parang hindi Talagang nila problema. siguro sa tubig na lang. Kasi tubig na lang yung ano pa mo. alam ko may magko-comment yan, no? Parang ano naman yan? Parang wala lang naman sa kanya kasi ang taba niya eh. Pero siyempre siya pa rin nakakaalam para sa sarili niya. No, meron talagang ganun. So, pagmasal natin ng mga batang ito, itong pamilyang ito nangangarap na pagdating ng Pasko, sama-sama sila sa labisang ito, kasama ang kanyang tatay. Pag-pray natin, yan kami magdadasal kami ate. At alam ko may mabuting puso na nakakapanood sa atin, yung may mga alam po sa batas. So pwede po kami mag-comment. At kung ano po yung proseso, ibigay nyo po sa akin para ako po yung ano sa kanya kay ate, mag-a-advise kung ano po yung pwedeng gawin. Ate, baka may nanonood sa ating mga abogado dyan, pwede ka magsabi dyan. Sana po matulungan niyo po yung kaso ng asawa ko. Okay. So, yan. Salamat ate ha.
Sa kanya pasensya ka na, pagdating sa may tutulong ko muna itong pangunahing financial. Pagmamahal ni Ate Nelly. Ate Nelly, salamat ha sa suporta. Pasensya ka na kasi wala pa tayo, hindi pa tayo sumasahod. At yung muting bigas po na kay Rina TV Official, pagmamahal naman ni Ate Pete Jones. No? So, pagpray natin ate. At walang imposible po sa ating Panginoon Diyos. Ano? Alam mo naman natin kung ano yung kalooban ng asawa mo. Alam naman natin na malinis siya. Kasi sabi mo nga doon sa kwento mo, Sabi niya sabi niya, sa kalagayan daw niya ngayon, mas mabuti lang daw na nakapatay siya ng marami. oo, kasi pagdating sa rep talaga, hindi biro yung kaso niya. Talagang papahirapan ka talaga niya. Pagka ano kaya. Mag-ingat. Mag-ingat po yung mga gumagawa ng gano'n. Talagang dadaan ka sa proseso. So, bali ganun na lang ate ha. Salamat kung sakali mayroong magbigay po ng pagmamahal para sa inyo. So, narito kami, babalik kami. So, hindi ko pinapangako na may magbigay. So, sana ipag-pray natin sa awa po ng Panginoon Diyos para kahit paano masuportahan po natin sila. Salamat.